Isang mapagpalang araw sa inyo, mga pusong nakikinig. Ako po si Elsa at welcome sa Tinig ng Pag-ibig. May mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamatamis na pangako ay nagiging pinakamasakit na kasinungalingan. Halina't pakinggan natin ang isang kwentong magpapatunay dyan. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi mo na maibabalik sa dati. Paano kung ang basag na tiwalang iyon ay sanhi ng taong sinumpaan mong makasama habang buhay? At paano kung ang kapalit nito ay isang buhay na di pa nasisilayan ang mundo? Hindi ka ba talaga titigil, Vilma? Ang boses ni Hillary ay basag, nanginginig sa galit at sakit. Ngumisi si Vilma, isang ngising puno ng tagumpay. Itinaas niya ang hawak na kupita ng alak. Bakit ako titigil? May-ari din ako dito. Wala kang karapatan dito. Kabit ka lang. Sumabog si Hillary. Ang salitang yon, marumi at masakit, ay lumabas sa kanyang bibig sa unang pagkakataon. Talaga ba? Sagot ni Vilma, dahan-dahang lumapit. Kung kabit lang ako, bakit ako ang laging hinahanap niya? Kung kabit lang ako, bakit ang mga kamay niya mas gusto akong hawakan? Ang mga salita ni Vilma ay parang mga bubog na tumusok sa kanyang mga tainga. Para bang biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Hillary. Tumingin siya sa kanyang asawa, kay Leon, na nakatayo sa tabi ng bintana, naghahanap ng tulong, naghahanap ng sagot. Pero ang pinakamasakit, ang katahimikan ni Leon, ang lalaking nangako sa harap ng Diyos na poprotektahan siya. Ngayon ay nakatayo lang, parang isang estranghero, habang dinudurog ang kanyang puso. Naramdaman ni Hillary ang matinding kirot sa kanyang puson. Napahawak siya doon. Hindi ito ordinaryong sakit. Ito ay sakit ng pagtataksil. Bakit, Leon? Bakit? Nakikita mo? Bulong ni Vilma. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Sa aming dalawa, Hillary, ikaw ang aalis. Tanungin mo yang asawa mo kung bakit. Bawat salita ay isang dagok. Ang init ng hininga ni Hillary ay biglang napalitan ng nagyeyelong lamig. Ang pamilyang binuo niya sa loob ng 8 taon. Ang pangarap na iningatan niya gumuho sa isang iglap. At ang maliit na buhay sa loob ng kanyang sinapupunan, ang kanilang anghel na hindi pa niya nayayakap. Isang mas matinding kirot ang pumilipit sa kanyang tiyan. Napadaing siya, hindi dahil sa sinabi ni Vilma, kundi dahil sa pisikal na sakit na biglang sumakop sa kanya. Leon, halos pabulong na tawag niya, isang huling pag-asa. Pero nanatili itong nakatingin sa labas, takot, walang magawa. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay, ang paningin niya ay nagdilim. Ang huli niyang naramdaman ay ang malamig na sahig at ang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga binti. Ang huli niyang nakita ay ang mukha ni Leon, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa gulat at takot. Pagmulat ng mata, puting-puti ang lahat. Ang amoy ng ospital, ang tunog ng mga aparatus na hindi niya maintindihan. Sinubukan niyang bumangon, pero may mabigat na pakiramdam sa kanyang buong katawan. At sa kanyang puso, may kulang, may nawala. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang doktor, isang lalaking may edad na may malungkot na mga mata. Umupo ito sa tabi ng kanyang kama. Mrs. Dela Cruz, magalang nitong sabi. Hillary, ginawa namin ang lahat. Huminto ang doktor, tila naghahanap ng tamang salita. Pero alam na ni Hillary. Ramdam na niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tinitigan niya ang doktor, naghihintay sa hatol na babago sa kanyang buhay magpakailanman. I'm so sorry, Mrs. Dela Cruz. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan habang pauwi. Ang bawat kanto, bawat pamilyar na gusali ay parang isang paalala ng buhay na nawala. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Leon ay mas mabigat pa kaysa sa traffic sa EDSA.
Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng isang puntod. Pagpasok nila sa bahay, ang dating init ng isang tahanan ay napalitan ng lamig. Ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Ang bawat muebles, bawat litrato sa dingding ay mga saksi sa kanilang pagkasira. Naupo si Hillary sa sofa. Ang kanyang katawan ay mabigat. Ang kanyang kaluluwa ay pagod. Hinubad ni Leon ang kanyang coat, inilagay sa upuan, at huminga ng malalim. Hillary, mag-usap tayo. Mahina niyang sabi. Hindi lumingon si Hillary. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang blangkong espasyo sa pader. Lumapit si Leon. I'm sorry. I'm sorry sa nangyari sa baby. Ang paraan ng pagkakasabi niya, tila ba ito ay isang aksidente, isang bagay na hindi sinasadya, ay nagpaalab ng galit sa loob ni Hillary. Hinarap niya ito, at sa unang pagkakataon, mula nang magising siya sa ospital, nakita ni Leon ang laman ng kanyang mga mata. Hindi na ito pagmamahal. Ito ay yelo. Huwag mong babanggitin ang anak ko, sabi niya. Bawat salita ay matigas at malamig. Hindi ko sinasadya. Masyadong komplikado ang lahat. Katwiran ni Leon, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Hillary. Komplikado? Ang alin, Leon? Ang paghalik mo sa ibang babae sa pamamahay ko? Ang pananahimik mo habang dinudurog niya ang pagkatao ko? O ang katotohanang dahil sa inyo, nawala ang anak ko? Hindi nakasagot si Leon. Umalis ka sa harap ko, utos ni Hillary. Please. Gabi. Hindi pumasok si Hillary sa kanilang kwarto. Ang isiping matulog sa kama kung saan katabi niya ang isang traidor ay kasuklam-suklam. Sa guest room siya pumasok, niyakap ang isang unan, at doon, sa dilim, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Kinabukasan, habang wala si Leon, pumasok siya sa maliit na kwartong inihanda niya para sa kanilang baby. Ang amoy ng bagong pintura at baby powder ay sumalubong sa kanya. Nandoon ang kuna na binuo ni Leon, ang mga laruang nakasabit. Dahan-dahan, binuksan niya ang aparador. Nakalatag doon ang maliliit na damit na pinag-ipunan niya. Kinuha niya ang isang pares ng maliliit na medyas. Ang liit. Kasya lang sa kanyang hinlalaki. Isa-isa niyang tiniklop ang mga damit. Bawat tupi ay isang pagpapaalam. Bawat piraso ng tela ay isang pangarap na hindi na matutupad. Ang pranela na may borda ng pangalang hindi na mapapangalanan. Ang mga lampin. Ang lahat. Inilagay niya ang mga ito sa isang kahon. Isang kahon na nagsilbing kabaong para sa kanyang mga pangarap. Pagbalik ni Leon ng gabing iyon, nakita niya ang kahon sa isang sulok. Hillary, sabi niya, ang boses ay desperado. May malaki kaming utang na loob sa pamilya nila Vilma. Hindi mo maiintindihan. Utang na loob. Ang dalawang salitang yon ay parang isang insulto. Anong utang na loob? Ang katumbas ng isang buhay, ng isang pamilya? Hindi na siya sumagot. Pumasok na lang ulit siya sa guest room at nilak ang pinto. Hating gabi na nang magising si Hillary. Uhaw na uhaw. Dahan-dahan siyang lumabas para kumuha ng tubig sa kusina. Pagdaan niya sa sala, may narinig siyang boses mula sa balkon. Boses ni Leon. Nakikipag-usap sa telepono. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sapat lang para marinig ang ibinubulong nito. Vilma, please. Oo, alam kong galit ka. Pero hindi na natin pwedeng ituloy ito, sabi ni Leon. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nasira na ang lahat. Oo, naiintindihan ko. May sandaling katahimikan. At pagkatapos ay sinabi ni Leon ang mga salitang gumising sa bawat himaimay ng kaluluwa ni Hillary. Pero hindi niya pwedeng malaman ang tungkol doon. Naiintindihan mo ba? Kahit anong mangyari, Vilma, yun ang hindi niya pwedeng malaman, ang tungkol doon. Ang tatlong salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Hillary sa mga sumunod na araw.
parang sirang plaka. Ano ang doon? Ano ang sikretong mas malaki pa sa pagkakaroon ng kabit? Ano ang bagay na mas masahol pa sa pagkamatay ng kanyang anak? Tumigil na si Leon sa pagsubok na pumasok sa guest room. Nag-iiwan na lang siya ng pagkain sa labas ng pinto na hindi naman ginagalaw ni Hillary. Ang kanilang bahay ay naging dalawang magkahiwalay na teritoryo na may isang hindi nakikitang pader sa pagitan. Isang umaga, habang nag-iisa, naupo si Hillary sa sala at pilit na binalikan ang nakaraan. Hindi na bilang isang asawang nagmamahal, kundi bilang isang investigador. Hinanap niya ang mga piraso ng palaisipan. Naalala niya ang biglaang pagbili ni Leon ng isang mamahaling bag para kay Vilma noong Pasko. Ang katwiran ni Leon, "Pamasko ko lang sa pinsan ko, huwag ka nang magselos." Naalala niya ang mga business trips ni Leon na laging kasama si Vilma na ipinakilala bilang executive assistant niya. Practical daw para makatipid sa gastos ang kumpanya. Naalala niya ang isang gabing umuwi si Leon na amoy alak at may gasgas sa leeg. Ang sabi niya, galing sa isang team building. Pero kinabukasan, nakita ni Hillary sa social media ang litrato ni Vilma sa isang bar. Suot ang paboritong polo shirt ni Leon. Noon, pinili niyang magtiwala. Pinili niyang maging bulag. Ngayon, ang bawat alaala ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang patunay ng kanyang katangahan. Hindi na niya kaya ang bigat sa loob ng bahay. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng lugar kung saan hindi siya si Mrs. Dela Cruz. Nag-drive siya ng walang patutunguhan hanggang sa nakita niya ang sarili sa tapat ng unibersidad kung saan siya nagtuturo. At sa kabilang kalsada, ang maliit na karinderya ni Aling Rosa. Ito ang kanyang kanlungan, isang lugar na walang pagkukunwari. Pagpasok niya, ang amoy ng mainit na sabaw at bagong saing na kanin ay yumakap sa kanya. Nakita siya ni Aling Rosa mula sa kusina at ang ngiti sa mukha ng matanda ay biglang napalitan ng pag-aalala. "Hija, anong nangyari sa'yo? Payat mo," sabi ni Aling Rosa. Pinunasan ng kamay sa kanyang dilantal at lumapit. Hindi na napigilan ni Hillary. Doon, sa harap ng isang babaeng halos hindi niya kaano-ano, bumuhos ang lahat. Ikinuwento niya ang bawat sakit, bawat kasinungalingan, bawat pagtataksil. Hindi nagsalita si Aling Rosa. Nakikinig lang ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Nang matapos si Hillary, hindi ito nagbigay ng payo o panghuhusga. Tumayo lang ito, pumasok sa kusina, at bumalik na may dalang isang mangkok ng mainit na sinigang na baboy. "Huminga ka muna at humigop ka nito," sabi nito. Inilapag ang mangkok sa harap niya. Habang humihigop ng mainit at maasim na sabaw, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Hillary. Parang may kung anong bumara sa kanyang dibdib na natunaw. "Hindi ko alam ang gagawin ko, Aling Rosa," mahina niyang sabi. Tumingin sa kanya si Aling Rosa. Ang mga mata ay seryoso. "Alam mo, Hija, ang lalaki, kapag nangaliwa, dalawa lang yan, dahil sa libog o dahil sa pera. Madalas, konektado pareho." Huminto ito saglit. Minsan, ang sagot wala sa puso, nasa resibo. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Hillary. Resibo, pera. Nagpaalam siya kay Aling Rosa. Dala-dala ang kakaibang lakas na ibinigay ng mainit na sabaw at ng simpleng payo nito. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa home office ni Leon, isang lugar na dati ay ipinagbabawal sa kanya. Binuksan niya ang mga drawer, isa-isa. Mga papeles ng kumpanya, mga kontrata, mga business permit. Wala siyang masyadong maintindihan hanggang sa binuksan niya ang huling drawer, ang drawer na laging nakalock. Ngayon, naiwan itong bahagyang nakabukas. Sa loob, puro mga lumang dokumento, mga papeles na hindi na mahalaga. Aalisin na sana niya ang mga kamay niya nang may isang folder na nakaagaw ng kanyang pansin. Mas bago kaysa sa iba. Kulay krema. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob,
May mga statement ng isang credit card na hindi pamilyar sa kanya. Isang credit card na nakapangalan kay Leon, pero ang supplementary card nakapangalan kay Vilma. At sa ilalim ng mga yon, habang kinakalkal niya ang ilalim ng drawer, may nahulog na isang maliit na papel. Resibo. Resibo ng isang transfer ng malaking halaga. Galing sa personal account ni Leon. Papunta sa isang kumpanyang hindi niya kilala. Ang pangalan? VA Holdings. VA Holdings. Hawak ni Hillary ang resibo. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Hindi ito pangalan ng tao. Ito ay pangalan ng isang entidad. Isang pangalang walang mukha, walang emosyon, isang pangalang malamig at misteryoso. Sa mga sumunod na araw, ang home office ni Leon ang naging sentro ng mundo ni Hillary. Kapag umaalis ito para pumasok sa trabaho, isang pagkukunwaring normalidad na pareho nilang ginagawa, doon siya nagsisimula. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga luha ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na sandata. Ang kanyang isip. Ang pagiging isang university lecturer ay humubog sa kanya na maging mausisa, masinop, at bihasa sa pananaliksik. Una niyang ginawa ang pinakasimple. Isang online search. Lumabas ang isang professional-looking na website para sa VA Holdings. Ang nakasulat, Your Partner in Strategic Investments and Growth. Pero wala itong laman. Walang listahan ng mga kliyente, walang mga pangalan ng board members, walang kahit anong totoong impormasyon. Ang address na nakalagay ay isang paupahang opisina sa isang lumang gusali sa Maynila. Isa itong magandang harang, pero sa likod nito, wala. Alam ni Hillary na kulang ito. Kailangan niyang mas lumalim pa. Kinabukasan, sa halip na umuwi, dumiretso siya sa universidad. Hindi para magturo, kundi para maging isang estudyante ng katotohanan. Pumasok siya sa Silidaklatan, ang lugar na pinakapamilyar sa kanya. Ang amoy ng mga lumang libro at ang tahimik na kapaligiran ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kalma. Naupo siya sa isang computer sa pinakasulok. Dito, sa lugar kung saan tinuturuan niya ang kanyang mga estudyante tungkol sa etika at integridad, ay siya namang paggamit niya nito para alamin ang pandarayan ng sarili niyang asawa. Ginamit niya ang access ng universidad sa mga online database ng gobyerno, Securities and Exchange Commission, Department of Trade and Industry. Hinanap niya ang pangalan at doon lumabas ang mga dokumento. VA Holdings, isang korporasyon na nakarehistro 2 taon na ang nakalipas. Ang mga pangalan ng incorporators ay mga pangalang hindi niya kilala. Ang nature of business ay napaka-generic. Management consultancy. Ang kapital, napakaliit para sa isang kumpanyang tumatanggap ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya ni Leon. Kumpirmado, ito ay isang shell company, isang instrumentong ginagamit para legal na mailabas ang pera. Napasandal si Hillary sa kanyang upuan. Ang lawak ng panloloko ay nagsimulang mamuo sa kanyang isipan. Hindi ito simpleng pambababae. Hindi ito simpleng paglustay ng pera para sa luho ng isang kabit. Ito ay isang operasyon, isang malaking pandaraya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay hindi lang isang taksil. Isa siyang kriminal. At si Vilma, hindi lang isang mga agaw. Isa siyang kasabwat. Binalikan niya ang mga papeles na nakuha niya sa drawer ni Leon. Muli niyang tiningnan ang resibo ng bank transfer. Sa ilalim nito, nakastaple ang isang internal na dokumento mula sa kumpanya ni Leon. Isang payment approval form. Naroon ang pangalan ng VA Holdings. Naroon ang halaga, 5 milyong piso. At sa pinakailalim, sa espasyo para sa final approval, may isang pirma. Isang pamilyar na pirma. Hindi ito pirma ni Leon. Ang pangalan sa ilalim ng pirma ay malinaw na nakasulat. Roberto Robert Lim, Chief Financial Officer. Ang mundo ni Hillary ay muling gumuho sa pangalawang pagkakataon. Si Tito Robert,
ang matalik na kaibigan ng kanyang biyenan, ang ninong sa binyag ng kanyang panganay, ang taong laging nag-aabot sa kanya ng leche flan tuwing may handaan sa pamilya, ang taong tumayo sa kanilang kasal at nagbigay ng talumpati tungkol sa tiwala at katapatan. Isa rin siya sa kanila. Kinailangan ni Hillary ng 2 araw para iproseso ang katotohanan. Si Tito Robert, ang larawan ng isang matapat at mapagkakatiwalaang kaibigan ng pamilya, ay biglang nagkadurog-durog. Ang bawat ngiti, bawat mabuting salita nito sa kanya noon ay parang isang kasinungalingan. Hindi siya pwedeng magkamali. Kailangan niyang makasiguro. Hindi na siya pwedeng umasa sa mga dokumento lang. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig nito. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Isang hapon, tinawagan niya si Robert Lim sa personal na numero nito. "Hillary, Hija, napatawag ka?" Ang boses sa kabilang linya ay masigla at mainit, gaya ng dati. Parang walang nagbago. Kinilabutan si Hillary. "Tito Robert, pwede po ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang po. May mahalaga lang po akong itatanong." Sabi ni Hillary. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. "Oo naman, Hija. Sige, saan mo gustong magkita?" "Sa isang coffee shop po, malapit sa opisina ninyo. Mga 1 oras mula ngayon, pwede po ba?" "Sige, sige. See you there." Pagbaba ng telepono, nanginginig ang mga kamay ni Hillary. Ito na. Walang atrasan. Dumating si Hillary sa coffee shop 15 minuto bago ang kanilang usapan. Pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok, malayo sa ibang mga tao. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang folder. Sa loob, isang kopya ng payment approval form na may pirma ni Robert. Dumating si Robert Lim na nakangiti. Umupo ito sa tapat niya at umorder ng kape. "Oh, Hija, ano yung mahalagang sasabihin mo? Nag-aalala ako sa'yo. Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo ng baby." Sabi nito. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Huminga ng malalim si Hillary. "Tito Robert, kilala niyo po ba ang VA Holdings?" Biglang nagbago ang anyo ni Robert. Ang nangiti ay bahagyang nawala. "VA Holdings? Parang narinig ko na yan. Isa sa mga supplier ng kumpanya, tama ba?" Hindi umimik si Hillary. Dahan-dahan niyang inilabas ang folder at inilapag sa mesa. Binuksan niya ito at itinulak sa harap ni Robert. Ang pirma. Tinitigan ni Robert ang papel. Sandaling katahimikan. Ang kaninang sigla sa kanyang muka ay tuluyang naglaho. Napalitan ito ng pagkataranta. Hindi ko alam yan, Hillary. Baka pineke ang pirma ko," sabi niya. Pero ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Hillary. "Tito Robert," sabi ni Hillary. Ang boses ay hindi na nanginginig. Puno ito ng isang bigat na hindi pa naririnig ni Robert dati. 8 taon po akong naging bahagi ng pamilya ninyo. Kilala niyo ako. Alam ninyong hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Huwag niyo na po sanang gawing mas mahirap ito para sa ating dalawa." Ibinaba ni Robert ang kanyang tingin. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa, mga kamay na nagsimulang manginig. Ang anyo ng isang makapangyarihang CFO ay biglang naglaho. Ang nakaupo sa harap ni Hillary ngayon ay isang matandang lalaki na puno ng takot. "Hindi mo naiintindihan, Hillary," halos pabulong niyang sabi. "Yung babaeng yun, si Vilma, demonyo siya. Kung ganoon, bakit niyo siya tinutulungan?" Tanong ni Hillary, diretso sa punto. Umiling si Robert. "Wala akong choice. May hawak siya laban sa akin. Isang malaking pagkakamali na ginawa ko noon. Ginamit niya yon para i-blackmail ako. Sinabi niya, kung hindi ako susunod, sisirain niya hindi lang ako, kundi ang buong pamilya ko." Sa wakas, ang katotohanan. Hindi nito binawasan ang galit ni Hillary, pero nagbigay ito ng linaw. Si Vilma ay hindi lang isang ahas, isa siyang sanay na manggagamit ng kahinaan ng iba.
Anong pagkakamali po iyon? Usisa ni Hillary. Umiling lang si Robert. Ang mga mata ay puno ng hiya. Hindi ko na kayang sabihin, Hija, pero maniwala ka. Sapat na yon para ilagay ako sa impyerno. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng gilingan ng kape at ang mahinang bulungan ng mga tao sa paligid. Biglang yumuko si Robert Lim. Isang kilos na hindi inaasahan ni Hillary. Nakita niya ang paggalaw ng mga balikat nito. Umiiyak ito. Tahimik. "Patawarin mo ako, Hillary," sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Nabulag ako sa takot. Araw-araw, kinakain ako ng konsensya ko. Lalo na nung nalaman ko ang nangyari sa'yo. Sa apo ko sana. Sa sandaling iyon, ang galit ni Hillary ay bahagyang napalitan ng awa. Nakita niya hindi ang isang kalaban, kundi ang isa pang biktima. Isang taong nagipit at gumawa ng maling desisyon. Nang iangat ni Robert ang kanyang mukha, pula ang kanyang mga mata. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit, itim na USB flash drive. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa palapit kay Hillary. "Hindi ko na kayang itago to," sabi niya. "Lahat ng kailangan mo, nandyan sa loob. Mga kopya ng email, mga bank statement, mga recording ng pag-uusap namin ni Vilma. Gamitin mo yan para ilabas ang katotohanan." Tinitigan ni Hillary ang USB. Isang maliit na bagay na naglalaman ng mga kasagutan na hinahanap niya. Ang susi sa pagbagsak ni Vilma. "Ingat ka, Hillary," huling sabi ni Robert bago tumayo. Masama siyang magalit. Wag na wag mo siyang mamaliitin. Tumayo si Robert at naglakad paalis, hindi na lumingon pa. Naiwan si Hillary sa mesa, mag-isa, hawak sa kanyang palad ang isang maliit na piraso ng plastik na maaaring maging simula ng kanyang paghihiganti o ng mas malaki pang kapahamakan. Pag-uwi ni Hillary, ang bahay ay tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay isang katahimikan na nagbibigay ng espasyo para sa isang bagyo na malapit ng mamuo. Hindi na siya pumasok sa guest room. Dumiretso siya sa home office ni Leon. Isinara ang pinto at nilock ito. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, isang halo ng takot at pananabik. Inilabas niya ang maliit na itim na USB mula sa kanyang bag. Sa liwanag ng desk lamp, ito ay parang isang itim na susi, isang susi na magbubukas sa lahat ng sikreto. Isinaksak niya ito sa laptop. Isang bagong drive ang lumitaw sa screen. Binuksan niya ito. Ang laman ay hindi magulo. Ito ay nakaayos sa mga folder na may malinaw na mga pangalan, bank statements, emails, recordings, other documents. Inuna niya ang bank statements. Bumungad sa kanya ang isang web ng mga numero at transaksyon. Hindi lang VA Holdings. May 2 pang kumpanya na may mga kahina-hinalang pangalan. Sa loob ng 3 taon, sistematikong inililipat ang pera mula sa kumpanya ni Leon papunta sa mga account na ito. Milyon-milyong piso. Parang isang linta na dahan-dahan at tahimik na sumisipsip sa yaman ng kanilang pamilya. Sunod niyang binuksan ang emails. Naroon ang mga email thread sa pagitan ni Vilma at Robert Lim, ang mga utos, ang mga pagbabanta. Ang mga patunay na si Robert ay isang tau-tauhan lamang sa mas malaking laro. Pagkatapos, ang recordings. Nanginginig niyang isinuot ang kanyang earphones. Pinindot niya ang play sa unang file. Alam mo, Robert, madaling masira ang reputasyon. Boses ni Vilma. Malamig at parang ahas. Isang tawag lang sa asawa mo, isang text lang sa mga anak mo, at ang lahat ng pinaghirapan mo magiging abo. Maawa ka, Vilma. Boses ni Robert basag at nagmamakaawa. Pinatay ni Hillary ang recording. Hindi na niya kailangang marinig pa. Ang kasamaan sa boses ni Vilma ay sapat na. Ang huling folder. Other documents. Naglalaman ito ng mga scanned na kopya ng mga lumang papeles, mga kontrata, mga titulo ng lupa,
Karamihan ay hindi na mahalaga. Aalisin na sana niya ng may isang file na nakaagaw ng kanyang pansin. Ang pangalan, Huling Habilin. LDC Sr. Lauro de la Cruz Sr. ang ama ni Leon. Isang draft ng Huling Habilin na hindi napirmahan. Binuksan niya ito. Ito ay isang lumang dokumento. Sulat kamay na nascan sa computer. Binasa niya ang bawat salita. Karamihan ay tungkol sa paghahati ng ari-arian. Ngunit sa huling pahina, may isang talata na tila isinulat ng may pag-aalangan. Sa aking mga pagkakamali sa negosyo, may isang pinagsisisihan ako ng lubos. Ang nangyari sa pamilya ni Ricardo Enriquez. Dahil sa aking ambisyon, nawala sa kanila ang lahat. Naway mapatawad ako ng Diyos at naway hindi anihin ng aking mga anak ang bunga ng aking kasalanan. Ricardo Enriquez. Sino siya? Bumalik si Hillary sa folder. May isa pang file doon, isang lumang news clipping. Ang headline, Business Tycoon Ricardo Enriquez, nagpakamatay matapos malugi. At sa ilalim ng artikulo, may isang litrato. Ang litrato ni Ricardo Enriquez, kasama ang kanyang nag-iisang anak na babae. Isang dalagitang may mga matang puno ng galit at lungkot. Kilala ni Hillary ang mga matang iyon. Nakita na niya ang mga iyon sa sala ng sarili niyang bahay. Ang babae sa litrato ay si Vilma. Vilma Enriquez. Hindi siya kapatid sa labas ni Leon. Hindi siya malayong kamag-anak. Siya ang anak ng taong sinira ng kanyang biyenan. Napasandal si Hillary sa kanyang upuan. Ang kanyang hininga ay halos mapatid. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang utang na loob ay isang kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa pera o pagnanasa. Ito ay paghihiganti. Isang paghihiganti na plinano. Sa loob ng maraming taon, tinitigan niya ang screen ng laptop, ang mukha ni Vilma na nakangisi sa kanya mula sa nakaraan. Hindi umiyak si Hillary. Ang kanyang mga luha ay tuyo na. Tumayo siya, dumiretso sa kusina, at nagsali ng isang basong tubig. Hindi nanginginig ang kanyang kamay. Kinagabihan, hindi na nagkulong si Hillary sa guest room. Sa halip, inantay niya si Leon sa sala. Nakaupo siya sa paboritong silya nito. Sa ilalim ng isang dim na ilaw, ang laptop ay nakabukas sa ibabaw ng coffee table. Pagpasok ni Leon sa pinto, nagulat ito nang makita siya. Sanay na itong sasalubungin ng isang madilim at tahimik na bahay. Hillary? Simula niya, tila hindi alam ang sasabihin. Gising ka pa. Hindi siya pinansin ni Hillary. Itinuon niya ang kanyang pansin sa screen ng laptop. Umupo ka, Leon, sabi niya. Ang boses ay kalmado at walang emosyon. May kailangan kang malaman. Mayroong awtoridad sa kanyang boses na ngayon lang narinig ni Leon. Sumunod ito. Umupo sa sofa sa tapat niya, parang isang estudyanteng pinapatawag sa opisina ng prinsipal. Hindi pa rin tumitingin sa kanya si Hillary. Kilala mo ba si Ricardo Enriquez? Natigilan si Leon. Ang pangalan ay pamilyar, pero hindi niya maalala kung saan naririnig. Sino? Parang hindi ko sisigurado. Ikiniling ni Hillary ang laptop para makita ni Leon ang screen. Nandoon ang lumang news clipping, ang litrato ni Ricardo Enriquez at ng kanyang batang anak na babae. Si Vilma. Siya ang ama ni Vilma, sabi ni Hillary, isang negosyanteng nalugi at nagpakamatay. At ang dahilan ng pagkalugi niya ay ang ama mo. Nanlaki ang mga mata ni Leon. Ano? Hindi totoo yan. Basahin mo. Utos ni Hillary. Itinuro ang draft ng huling habilin ng kanyang ama. Mismong ang tatay mo ang nagsulat. Isang kasalanan na dinala niya hanggang sa kanyang huling hininga. Kinuha ni Leon ang laptop. Nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang bawat salita. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala. Ang pagtataka ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng purong pangingilabot.
Lahat ng ito ay kasinungalingan, bulong ni Leon, mas para sa sarili niya kaysa kay Hillary. Oh, sagot ni Hillary. Sa wakas ay tinitingnan na siya ng diretso. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Walang utang na loob, Leon. Ang meron lang ay utang na dugo. Isang paghihiganti na ikaw ang ginamit na instrumento. Pero sinabi niya sa akin, ang pamilya daw nila ang tumulong kay Papa nung nagsisimula pa lang siya. At naniwala ka. Putol ni Hillary. Naniwala ka sa isang kwentong walang basihan. Naniwala ka sa kanya habang sinisira niya tayo. Pinabayaan mo siyang yurakan ang pagkatao ko, sa pamamahay ko. At ang pinakamasakit sa lahat, Leon, hinayaan mong mamatay ang sarili mong anak para sa isang kasinungalingan. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Leon. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanya ng buo. Hindi lang siya isang taksil, naging isang tanga siya. Isang bulag na kasangkapan sa plano ng ibang tao. Hindi na niya nakayanan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig sa harap ni Hillary. Ang malakas at aroganteng CEO ay nawala. Ang natira ay isang sirang-sirang lalaki. Yumuko siya at sa unang pagkakataon, nakita ni Hillary na umiyak si Leon. Hindi mga luhang buwaya. Ito ay mga hikbi ng isang taong nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang kahinaan. Naniwala ako sa kanya, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hillary, patawarin mo ko. Please, patawarin mo ko. Tinitigan lang siya ni Hillary mula sa kanyang kinauupuan. Walang galit, walang awa, wala na. Tumayo siya. Huli na ang lahat, Leon, sabi niya. Ang boses ay payapa, ngunit pinal. It's too late. Lumakad siya palayo, papunta sa hagdanan. Bago siya tuluyang umakyat, huminto siya at lumingon. Magkikita tayo sa family meeting bukas. Ang hapagkainan ng pamilya De La Cruz ay mahaba at gawa sa makintab na nara. Palagi itong napupuno ng tawanan at masasarap na pagkain tuwing linggo. Pero ngayong gabi, ang haba nito ay tila isang malawak na bangin na naghihiwalay sa bawat isa. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyerto sa pinggan. Ang hangin ay mabigat, parang isang lamay. Nasa kabisera si Ging De La Cruz, ang matriarka. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito sa hindi pangkaraniwang katahimikan. Sa kanyang kanan ay si Leon, na nakayuko at halos hindi ginagalaw ang pagkain. Para siyang isang multo sa sarili niyang pamamahay. Sa kanyang kaliwa, si Vilma. Nakasuot ito ng isang pulang bestida, ang kulay ng tagumpay. Siya lang ang tila komportable sa sitwasyon. Panay ang lagay niya ng pagkain sa pinggan ni Leon. Panay ang nangiti sa kanyang magiging biyenan. Umaarte siyang siya na ang bagong reyna ng tahanan. At sa tapat ni Leon, sa gitna ng mahabang mesa, ay si Hillary. Kalmado siya. Bawat subo niya ay dahan-dahan, bawat pag-inom ng tubig ay kontrolado. Hindi siya tumitingin kahit kanino. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang pagkain lamang. Ang kanyang kapayapaan sa gitna ng tensyon ay ang bagay na pinakanakakabahala sa lahat. Here's to family! Biglang sabi ni Vilma, itinaas ang kanyang kopita ng wine. And to new, stronger beginnings sa Bumkies. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumulyap kay Hillary, puno ng pang-aasar. Walang sumagot. Si Leon ay lalong yumuko. Si Ging De La Cruz ay nagpilit ng isang maliit na ngiti. Si Hillary naman, hindi man lang nag-angat ng tingin. Isang bahagyang ngiti lamang ang gumuhit sa kanyang mga labi bago siya muling sumubo ng pagkain. Ang kawalan niya ng reaksyon ay mas matinding sampal pa kaysa sa anumang sigaw. Hindi na natiis ni Ging De La Cruz ang katahimikan. Tumingin ito kay Hillary. You look different, Hija. Puna niya, sinusubukang maging magiliw. Parang may nagbago sa'yo. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Hillary. Tumingin siya ng diretso sa kanyang biyenan. At sa unang pagkakataon, nakita ng matanda ang bakal
sa likod ng malumanay na mga mata ng kanyang manugang. Ngumiti si Hillary, isang tunay na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. I am? Nay, I am. Natapos ang hapunan sa parehong nakakabinging katahimikan. Nagligpit ang mga katulong ng mga pinggan. Inihain ang dessert na halos walang gumalaw. Si Vilma ay nagsisimula nang mairita sa pagwawalang bahala ni Hillary. Si Leon ay parang naghihintay na lang ng kanyang hatol. Nang matapos ang lahat at ang natira na lang sa mesa ay ang mga baso ng tubig, biglang tumayo si Hillary. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang silya sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Kalmado niyang kinuha ang kanyang handbag at mula sa loob, inilabas niya ang isang malaki, kulay brown na envelope. Hawak-hawak ito. Tumayo siya ng tuwid sa gitna ng hapagkainan. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila, isa-isa. Ang kanyang mga mata ay pinakamatagal na tumitig kay Vilma. Bago po matapos ang gabi, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Mayroon lang akong gustong ibahagi sa inyong lahat. Ang sala ng pamilya De La Cruz, na dating puno ng masasayang alaala, ay naging isang korte. Si Hillary ang taga-usig, ang hukom, at ang nag-iisang saksi. Ang iba pa ay mga akusadong naghihintay ng kanilang hatol. Ano yan, Hillary? Kung may problema ka, huwag mong dalhin sa harap ng hapagkainan. Sabi ni Jeng De La Cruz, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Ngumiti si Hillary. Huwag po kayong mag-alala. Nay, ito po ay isang problema ng pamilya. Kaya nararapat lang na malaman ng buong pamilya. Binuksan niya ang brown na envelope. Ang unang inilabas niya ay hindi papel. Ito ay isang maliit na voice recorder. Idiniin niya ang play. Alam mo, Robert, madaling masira ang reputasyon. Ang malamig na boses ni Vilma ay pumuno sa tahimik na silid. Nanlaki ang mga mata ni Jeng De La Cruz. Si Vilma ay napahawak sa braso ng kanyang silya. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Pinatay ni Hillary ang recorder. Iyan po ang boses ni Vilma habang binablackmail niya si Mr. Robert Lim, ang inyong pinagkakatiwalaang CFO, para pumirma sa mga dokumentong maglilipat ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya, papunta sa mga pekeng kumpanya na pag-aari niya. That's a lie. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Vilma. Tumayo. Talaga ba? Kalmadong tanong ni Hillary. Kumuha siya ng isang salansan ng papel mula sa envelope. Kung ganoon, baka maipaliwanag mo ito. Ibinagsak niya ang mga papel sa mesa, mga bank statement, mga kopya ng mga tseke, ang payment approval form na may pirma ni Robert Lim. Ang bawat dokumento ay isang pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Vilma. Sa loob ng 3 taon, Vilma, patuloy ni Hillary, ang boses niya ay parang isang matalim na kutsilyo. Unti-unti mong ninakawan ang pamilyang ito, ang pamilyang sinasabi mong may utang na loob sa'yo. Nay, huwag kayong maniwala sa kanya. Sinisiraan niya lang ako dahil sa selos. Baling ni Vilma sa ina ni Leon. Pero si Jeng De La Cruz ay nakatitig lang sa mga papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito tungkol sa selos, Vilma. At hinding-hindi ito tungkol sa utang na loob, sabi ni Hillary. Kumuha siya ng isa pang dokumento, ang lumang news clipping. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lahat. Ito ay tungkol kay Ricardo Enriquez, ang iyong ama. Sa pagbanggit ng pangalan, si Vilma ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Napaurong siya. Ang tunay mong pangalan ay Vilma Enriquez, lahad ni Hillary. Anak ka ng taong nalugi dahil sa isang masamang business deal sa yumaong Mr. De La Cruz. At lahat ng ito, ang paglapit mo kay Leon, ang pagpasok mo sa kumpanya, ang pagnanakaw mo, lahat ng ito ay bahagi ng iyong paghihiganti. Katahimikan, isang nakabibinging katahimikan. Bumagsak si Vilma sa kanyang upuan. Talunan. Wala nang maapoy na salita. Wala nang pagbabanta.
Tanging ang bigat ng katotohanang ibinagsak sa kanya. Tumingin si Hillary kay Leon. Ang kanyang asawa ay nakayuko pa rin. Ang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. At ikaw, Leon, sabi ni Hillary. Ang boses niya ay nawalan na ng galit. Ang natira na lang ay isang malungkot na pagtanggap. Naging bulag ka. Nagpagamit ka. Hinayaan mong sirain niya ang lahat ng mayroon tayo. Dahan-dahan, nag-angat ng tingin si Leon. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng luha ng pagsisisi. Hillary, I forgive you, Leon, putol ni Hillary. Natigilan si Leon. Pinapatawad kita. Ulit niya, mas malinaw ngayon. Not for you, but for me. So I can finally be free. Kinuha niya ang huling papel mula sa envelope. Inilapag niya ito sa makintab na mesa. Sa harap mismo ni Leon, isang petition for annulment. Nakapirma na. At ito, sabi niya, ang kanyang boses ay naging isang bulong ng kalayaan. Ang huling pirma na mag-uugnay sa ating dalawa. Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Tumalikod si Hillary. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naglakad siya palabas ng pinto ng bahay na yon nang hindi nakayuko. Naglakad siya palayo sa mga kasinungalingan, sa sakit, sa isang buhay na hindi na para sa kanya. Naglakad siya, diretso, patungo sa kanyang bagong simula. Ang pag-alis sa mansyon ng mga De La Cruz ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa mga paa ni Hillary. Bawat hakbang palayo sa malaking gate na yon ay isang hakbang palapit sa kanyang sarili. Sa tulong ng kaunting naipon at ng suporta mula kay Aling Rosa, nakahanap si Hillary ng isang maliit ngunit malinis na apartment sa isang lugar na hindi kalayuan sa paaralan ng kanyang mga anak. Walang nara furniture, walang mamahaling chandelier. Ang mayroon lang ay ang mga gamit na talagang kailangan nila at isang kapayapaan na hindi mabibili ng pera. Noong una, mahirap. Kailangan niyang ipaliwanag sa kanyang dalawang anak, sina Miguel at Sofia, kung bakit sila lumipat. Hindi niya sinabi ang buong maruming katotohanan. Sinabi lang niya na minsan, kailangan ni na mama at papa ng espasyo para ayusin ang kanilang mga sarili. At sa ngayon, ito muna ang kanilang magiging tahanan. Ang mga bata, sa kanilang angking talino, ay naramdaman ang bigat ng sitwasyon pero tinanggap ito ng may pag-unawa. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis. Sa eskwelahan ng mga bata, may mga magulang na bumubulong-bulong. Sa unibersidad, may mga kasamahan siyang nagtatanong ng may halong awa at pag-uusisa. Ngunit hindi na natinag si Hillary. Natutunan na niyang salain ang mga ingay sa paligid. Ang mahalaga sa kanya ay ang dalawang pares ng maliliit na matang tumitingin sa kanya gabi-gabi. Nagtitiwala. Sinubukan ni Leon na tumawag. Paulit-ulit. Nag-text, nag-email. Ang laman ng mga mensahe ay palaging pareho. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mahal na mahal ko kayo. Hindi sinasagot ni Hillary. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang wala nang dapat pang pag-usapan. Ang basag na salamin ay hindi na kailanman maibabalik. Isang araw, habang naghahanda ng almusal, nabasa niya sa online news ang isang maliit na balita. Vilma Enriquez, kinasuhan ng large-scale estafa ng sarili nitong pamilya. Naramdaman ni Hillary ang isang bahagyang kirot, hindi para kay Vilma, kundi para sa pamilyang sinira nito, kasama na ang sarili. Ang buhay ay nagsimulang magkaroon ng bagong ritmo, paghahatid sa mga bata sa eskwela, pagtuturo sa unibersidad, paggawa ng gawaing bahay, pagbabasa ng kwento bago matulog. Simple, paulit-ulit, payapa. Hanggang isang hapon, pag-uwi niya, may isang registered mail na naghihintay para sa kanya. Galing sa isang law firm na hindi niya kilala. Kinabahan siya. Binuksan niya ito nang nanginginig ang kamay. Sa loob, isang formal na liham mula sa abogado ng pamilya De La Cruz. Isang cease and desist letter. Pinapatigil siya
sa paggamit ng apelidong De La Cruz at ipinapaalam na dahil sa psychological incapacity ni Leon at abandonment sa kanyang bahagi, ang kanilang prenuptial agreement ay maaaring maging basihan para makuha niya ang full custody ng mga bata. Nabitawan ni Hillary ang sulat. Bumagsak ito sa sahig. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Akala niya, tapos na. Akala niya sa pag-alis niya, hahayaan na siya. Ngunit mali siya. Ang pamilyang nasaktan ng pride ay mas mapanganib pa kaysa sa isang taksil na asawa. Ang ina ni Leon, na hindi matanggap ang kahihiyan, ay nagsimula ng gumanti. At ang unang target nila, ang mga anak niya. Napasandal si Hillary sa pader. Ang kapayapaang ilang linggo niyang iningatan ay biglang gumuho. Pero habang nakatingin siya sa 2 litrato ng kanyang mga anak na nakadisplay sa maliit na estante, ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng apoy. Hindi niya hahayaang kunin sa kanya ang mga anak niya. Hindi sila laruan, hindi sila tropeo. Sila ang kanyang buhay. Kung gusto nila ng laban, ibibigay niya. Ang sulat mula sa abogado ay parang isang suntok na nagpagising kay Hillary mula sa isang panandaliang kapayapaan. Ngunit sa halip na matumba, lalo siyang tumibay. Ang takot na naramdaman niya noong una ay mabilis na naging isang matinding determinasyon. Alam niyang hindi niya kayang labanan ang makinarya ng mga De La Cruz ng mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Naalala niya ang isang dating estudyante, si Attorney Lorna Reyes, isang batang abogada na kilala sa pagiging matalino at palaban. Isa sa mga pinakamagaling sa klase niya noon. Hinanap niya ang pangalan nito online at nahanap ang maliit nitong law office sa Quezon City. Pagpasok ni Hillary sa opisina, sinalubong siya ng isang pamilyar na ngiti. "Professor Alonzo, what a surprise!" sabi ni Lorna, puno ng respeto. "Hillary na lang, Lorna, at ako ang kliyente ngayon," sagot ni Hillary. Inilapag ang sulat sa mesa. Habang binabasa ni Lorna ang liham, ang palakaibigan nitong muka ay unti-unting naging seryoso. "Classic harassment tactics," sabi niya pagkatapos. "Tinatakot ka nila. Alam nilang mas malaki ang resources nila." "Kaya ko ba silang labanan?" tanong ni Hillary. Ang boses ay naglalaman ng bahagyang pag-aalinlangan. Tumingin si Lorna ng diretso sa mga mata ni Hillary. "May katotohanan ka ba sa panig mo, Ma'am Hillary?" Tumango si Hillary. "Mayroon. At mayroon din akong ebidensya." "Kung ganoon," sabi ni Lorna, isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi lang natin sila lalabanan. Tatalunin natin sila." Sa mga sumunod na linggo, ang apartment ni Hillary ay naging isang war room. Inilabas niya ang lahat. Ang USB, ang mga kopya ng dokumento, ang mga litrato. Ikinuwento niya kay Lorna ang lahat, mula sa simula hanggang sa huli. Si Lorna naman ay masusing nakinig, nagtatanong, at isinusulat ang bawat detalye. Sa gitna ng lahat ng ito, bumalik si Hillary sa pagtuturo. Dati, ang unibersidad ay isang trabaho lamang. Ngayon, ito ay naging kanyang santuwaryo. Ang pagtayo sa harap ng kanyang mga estudyante, ang pagtalakay sa mga teorya ng panitikan at pilosopiya ay nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago pa man siya naging Mrs. De La Cruz. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang klase, habang naglalakad siya sa hallway, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng isang bintana. Isang babaeng nakatayo ng tuwid. May hawak na mga libro. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng determinasyon. "Ito ako," sabi niya sa sarili. Isang guro, isang ina, isang mandirigma. Ang proseso ng legal ay mabagal at nakakapagod. May mga araw na gusto na niyang sumuko. May mga gabing binabangungot siya. Iniisip na kukunin sa kanya sina Miguel at Sofia. Ngunit tuwing umaga, paggising niya at makikita ang 2 natutulog na anghel sa tabi niya, ang lahat ng pagod at takot ay nawawala.
Napapalitan ito ng lakas ng loob. Sila ang kanyang bakit. Sila ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. Isang araw, habang nasa opisina sila ni Lorna, tumawag ang abogado ng mga De La Cruz. Inilagay ito ni Lorna sa speakerphone. Ang boses ay arogante at puno ng pananakot. "My clients are willing to be generous," sabi ng abogado. "A generous financial settlement in exchange daw for full custody." Iwas gulo. Bago pa man makasagot si Hillary, sumagot si Lorna. Ang boses ay kalmado ngunit matalas. "Thank you for the offer, but my client is not interested in selling her children." Pagkatapos, isang hindi inaasahang tawag ang sumunod, isang numero na hindi nakarehistro. Nag-aalangan si Hillary na sagutin, pero sinenyasan siya ni Lorna. "Hello? Hillary?" Boses ni Leon. Pero iba, walang arogansya, walang pagmamakaawa, tanging isang malalim na pagod. "Pwede ba tayong magkita? Hindi alam ni Mama to. May gusto akong ibigay sa'yo." Nagkita sila sa parehong coffee shop kung saan huling kinausap ni Hillary si Robert Lim. Isang lugar ng mga katotohanang masakit. Dumating si Leon na mag-isa. Ibang-iba ang itsura niya. Namayat ito, may malalalim na eye bags, at ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay napalitan ng isang malinaw na kabigatan. Hindi na siya ang makapangyarihang CEO. Mukha siyang isang taong pasan ang buong mundo. "Salamat sa pagdating mo," sabi niya nang makaupo si Hillary. Hindi makatingin si Leon ng diretsyo. Hindi sumagot si Hillary. Naghihintay lang siya. "Narinig ko ang tungkol sa ginagawa ni Mama," sabi ni Leon. Ang boses ay puno ng hiya. "Sinubukan ko siyang pigilan, Hillary. Maniwala ka. Pero nasaktan ang pride niya. Hindi niya matanggap na nagkamali ang pamilya natin." "At ikaw? Saan ka nakatayo sa lahat ng ito, Leon?" tanong ni Hillary. Ang boses ay walang anumang emosyon. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Leon. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na ngayon lang nakita ni Hillary. Isang tunay at malalim na pagsisisi. "Nasa panig mo ako, Hillary," sabi niya. "At sa panig ng mga anak natin. Alam kong huli na ang lahat para sa ating dalawa. Wala na akong karapatang humingi ng tawad, pero may karapatan pa akong subukang itama ang mga mali ko." May inilabas siyang isang makapal na brown envelope, katulad ng envelope na ginamit ni Hillary noong gabing iyon, at dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa. "Ano yan?" tanong ni Hillary. "Lahat," sagot ni Leon. "Lahat ng ebidensyang kailangan mo. Mga email sa pagitan ko at ni Mama, kung saan inuutusan niya ang abogado na gipitin ka. Mga recording ng pag-uusap namin. At higit sa lahat, isang notarized na affidavit. Isang testimonya ko na kinukumpirma ang lahat ng ginawa ni Vilma. Ang pagiging biktima ko sa kanyang panloloko at ang pagiging isang mabuting ina mo. Isang testimonya na nagsasabing ikaw at ikaw lang ang may karapatang mag-alaga sa ating mga anak." Natigilan si Hillary. Hindi niya ito inaasahan. "Bakit mo ginagawa to?" Tanong niya. Ang kanyang pagtataka ay hindi maitago. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Leon. Dahil ito ang tama. Sinira ko ang pamilya natin dahil sa kahinaan ko. Ito na lang ang tanging paraan para maipakita kong may natitira pa akong kahit katiting na dangal. Para balang araw, kapag tinanong ako ni na Miguel at Sofia kung anong ginawa ko, masasabi kong sinubukan kong itama ang lahat. Tinitigan ni Hillary ang lalaki sa harap niya. Ang galit at sakit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting natutunaw. Hindi na niya nakikita ang isang halimaw, kundi isang taong naligaw. At ngayon, ay desperadong naghahanap ng daan pabalik. Kinuha niya ang envelope. "Tinanggap ko, Leon," sabi niya. Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon. "Para sa mga bata at para sa kapayapaan nating dalawa."
Tumango si Leon. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Salamat, Hillary. Tumayo na si Hillary para umalis. Bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya. Leon, sabi niya, magpatingin ka sa doktor. Mukhang hindi ka natutulog. Iyon lang. Ngunit sa simpleng mga salitang yon, naramdaman ni Leon ang isang bagay na matagal nang nawala. Isang katiting na pag-aalala. Isang huling hibla ng kanilang nakaraan. Pagkalipas ng isang linggo, habang nagbabasa ng dyaryo si Hillary sa kanyang maliit na apartment, isang balita ang nakaagaw ng kanyang pansin. Businesswoman Vilma Enriquez sentenced to 10-15 years in prison for large-scale estafa. Sa ilalim ng balita, may litrato ni Vilma na pinupusasan. Ang dating mapagmataas na muka ay puno ng galit at pagkatalo. Isinara ni Hillary ang dyaryo. Tapos na. Ang hustisya ay naibigay na. 1 taon ang lumipas. Ang ingay ng mga nagtatawa ng bata at ang amoy ng bagong lutong pandesal ang gumigising kay Hillary tuwing umaga. Ang kanyang maliit na apartment ay hindi na lang isang tirahan. Ito na ang kanilang tahanan. Isang tahanan na puno ng kapayapaan na sila mismo ang nagtayo. Dahil sa affidavit ni Leon at sa mga ebidensyang ibinigay nito, ang kaso ng custody ay mabilis na naresolba pabor kay Hillary. Si Jing Sean de la Cruz, sa harap ng hindi matitinag na katotohanan, ay walang nagawa kundi umatras. Ang annulment ay naaprubahan din. Siya na si Miss Hillary Alonzo, isang pangalang buo, at sa kanya lamang. Hindi niya kinuha ang lahat ng inialok ni Leon. Kinuha lang niya kung ano ang nararapat para sa kinabukasan ng mga bata. At ang perang iyon, hindi niya ginastos para sa luho. Ginamit niya ito bilang isang punla. Isang hapon, sa isang maliit na opisina na inupahan niya malapit sa universidad, isinabit ni Hillary ang isang simpleng karatula sa pinto. Fuerza Filipina Legal and Emotional Support Center for Women. Nagsimula ito sa maliit. Si Hillary, si Attorney Lorna Reyes na nag-volunteer ng kanyang oras tuwing Sabado, at 2 social worker. Ang kanilang misyon, ang tulungan ang mga babaeng nasa parehong sitwasyon na pinagdaanan ni Hillary. Mga babaeng biktima ng pang-aabuso, panloloko, at kawalan ng hustisya. Mga babaeng kailangang mahanap muli ang kanilang boses at lakas. Ang kanyang dating sakit ay naging kanyang lakas. Ang kanyang mga peklat ay naging kanyang mapa para gabayan ang iba. Hindi na siya isang biktima. Isa na siyang tagapagligtas. Isang hapon, habang kausap niya ang isang batang ina na nanginginig sa takot, umiiyak dahil sa pananakit ng asawa, nakita ni Hillary ang sarili niya sa mga mata nito. Ang sarili niya 1 taon na ang nakalipas. Takot, nalilito, at nag-iisa. Hinawakan ni Hillary ang kamay ng babae. Naiintindihan kita, sabi niya. Ang boses ay puno ng isang pag-unawang hindi matututunan sa libro. At nandito kami para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Sa sandaling iyon, habang nakikita niya ang isang maliit na kislap ng pag-asa sa mga mata ng babae, naramdaman ni Hillary ang isang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Isang kaligayahang nagmumula sa pagtulong. Isang kaligayahang nagmumula sa pagbibigay ng kahulugan sa sariling sakit. Ang kanyang buhay ay naging abala, ngunit makabuluhan. May mga araw na pagod siya. Pero ang pagod ay isang masarap na pagod. Pagod na may layunin. Isang araw, pagkatapos ng isang matagumpay na fundraising event para sa Fuerza Filipina, nilapitan siya ng isa sa kanyang mga kasamahan sa universidad. Si Professor Antonio Anton Reyes, isang balo at kilalang historiador. Mula pa noon, palagi na itong nagpapakita ng suporta sa kanyang advokasya. Tahimik ngunit laging nariyan. Congratulations, Hillary! What you're doing is amazing! Sabi ni Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na paghanga. Salamat, Anton. Malaking tulong ang suporta ninyong lahat. Ngiti ni Hillary. Alam mo,
May isang bagong bukas na coffee shop dyan sa kanto. Sabi ni Anton, tila medyo nag-aalangan. Sabi nila, masarap daw ang kape. Baka gusto mong subukan minsan? Natigilan si Hillary. Isang imbitasyon, isang simpleng imbitasyon para magkape. Matagal na mula noong huli siyang nakatanggap ng ganito. Tumingin siya kay Anton. Sa kanyang mga mata, walang awa, walang panghuhusga. Ang nakita lang niya ay respeto at isang simpleng alok ng pakikipagkaibigan. Ngumiti si Hillary, isang ngangiting totoo at magaan. Sige, gusto ko yan. Ang pag-inom ng kape kasama si Anton ay naging 2, tapos 3, hanggang sa naging isang lingguhang ritual na. Hindi ito parang mga dati. Ito ay parang pag-uusap ng 2 matandang kaluluwa na nakahanap ng isang ligtas na lugar sa isa't isa. Sa maliit na coffee shop na yon, ibinahagi nila ang kanilang mga kwento. Ikinuwento ni Hillary, sa unang pagkakataon, ang buong sakit ng kanyang nakaraan sa isang taong hindi niya abogado o kliyente. At nakinig si Anton, hindi para humusga, kundi para umunawa. Ikinuwento din ni Anton ang tungkol sa kanyang yumaong asawa, ang kanilang masayang pagsasama, at ang lungkot ng pagiging isang balo. Nalaman nilang pareho silang may mga peklat, ngunit hindi sila binigyan ng kahulugan ng mga peklat na yon. You know what I admire most about you, Hillary? Sabi ni Anton isang hapon, habang hinahalo ang kanyang kape. You took all the bricks that were thrown at you, and you used them to build a foundation. Ang mga salita ni Anton ay tumagos sa puso ni Hillary. Iyon mismo ang gusto niyang maramdaman. Hindi isang babaeng nakaligtas, kundi isang babaeng nagtayo. Hindi minadali ni Hillary ang mga bagay-bagay. Ang kanyang prioridad ay ang kanyang mga anak at ang fair sa Filipina. Ang kanyang puso ay nagpapagaling pa. Pero ang pagkakaibigan nila ni Anton ay parang isang banayad na sikat ng araw na dahan-dahang nagpapainit sa isang lupang matagal nang nagyelo. Isang Sabado ng umaga, habang naghahanda si Hillary para sa isang outreach program, tumulong si Anton na magbuhat ng mga kahon ng donasyon. Nakita siya ni Miguel at Sofia. Mama, is he your friend? Tanong ni Sofia na mayroong matamis ng ngiti. Yes, baby. He's a good friend. Sagot ni Hillary. Lumapit si Miguel kay Anton. Are you strong, Tito Anton? Can you help me fix my bike? Tumawa si Anton. Of course, champ. Let's take a look at it later. Habang pinapanood ni Hillary ang kanyang anak na masayang nakikipag-usap kay Anton, isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Nakita niya ang isang posibleng hinaharap. Hindi isang pilit na pamilya, hindi isang pamalit, kundi isang bagong kabanata na maaaring isulat ng walang multo ng nakaraan. Ang kanyang pamilya ay buo na. Siya, si Miguel at si Sophie, sila ang pundasyon. Anumang darating ay isang magandang karagdagan na lamang. Pag-alis ni Anton ng hapong iyon, tumayo si Hillary sa may pintuan. Hillary, sabi ni Anton, next week may film festival sa UP. May isang luma, black and white na pelikula. Baka gusto mong manood? Ito ay higit pa sa isang imbitasyon para magkape. Alam ni Hillary iyon, at sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ngumiti siya, isang nangiting buo at malaya. I'd love that. Isinara niya ang pinto. Sumandal siya dito at pumikit. Ang pag-ibig na dati niyang kilala ay isang marahas na bagyo. Ngayon, natutuklasan niya na ang pag-ibig pala ay maaaring maging isang payapang hapon, isang mainit na tasa ng kape, isang pangako ng isang magandang pelikula. Dumungaw siya sa bintana. Ang sikat ng papalubog na araw ay kulay ginto. Binuksan niya ito para papasukin ng hangin. Isang bagong araw ang paparating at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hindi na siya takot na harapin ito. 5 taon ang lumipas. Ang bulwagan ay puno ng mga tao. Mga babae mula sa iba't ibang antas ng buhay,
mga social worker, mga abogado, at mga estudyanteng puno ng pag-asa. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng isang spotlight, ay nakatayo si Hillary Alonzo. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa, ang kanyang ngangyang ngiti ay mainit, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng karunungang nagmula sa mga pinagdaanang pagsubok. Ito ang ika-5 anibersaryo ng Puwersa Filipina. Mula sa isang maliit na opisina na may 3 tao, ito ay isa ng ganap na pundasyon na may mga sangay sa iba't ibang probinsya at nakatulong na sa libu-libong kababaihan. Madalas tayong tanungin, simula ni Hillary, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaabot sa bawat sulok ng bulwagan. Ano nga ba ang tunay na tinig ng pag-ibig? Noon, akala ko ang tinig ng pag-ibig ay ang mga matatamis na pangako, ang mga bulong sa gabi, ang mga pangarap na sabay na binuo. Akala ko, ang pag-ibig ay isang kanlungan na magpoprotekta sa iyo mula sa sakit ng mundo. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay marahang lumibot sa mga nakikinig. Pero natutunan ko, sa pinakamasakit na paraan, na kung minsan, ang tunay na tinig ng pag-ibig ay hindi isang bulong. Minsan, ito ay isang sigaw. Isang sigaw para sa hustisya. Isang sigaw na nagsasabing, hindi na ako papayag. Isang sigaw na nagpapahayag ng iyong halaga. Kahit na ang lahat sa paligid mo ay sinusubukang sirain ito. Natutunan ko na ang pinakamahalagang tinig ng pag-ibig ay hindi nagmumula sa ibang tao. Ito ay nagmumula sa loob. Ito ang tinig na nagsasabi sa iyong, bumangon ka, kahit durog na durog ka na. Ang tinig na nagpapaalala sa iyong, karapat-dapat kang mahalin ng tama at buo. At higit sa lahat, ito ang tinig na nagtuturo sa iyong magpatawad. Sa isang sulok ng audience, isang babaeng may edad na ang nagpunas ng luha. Si Aling Rosa na nakaupo sa tabi ng isang lalaking nakangiti ng buong pagmamalaki, si Anton. Sa tabi niya ay sina Miguel at Sofia, mga binata't dalaga na nakatingin sa kanilang ina ng may lubos na paghanga. Ang pagpapatawad, patuloy ni Hillary, ay hindi para sa taong nanakit sa iyo. Ito ay para sa iyong sarili. Ito ang huling hakbang para tuluyang makalaya. Nang pinatawad ko ang aking nakaraan, hindi dahil sa nakalimutan ko na ang sakit, kundi dahil pinili kong huwag nang maging bilanggo nito. Kaya sa gabing ito, sa ating pagdiriwang, nais kong iwan sa inyo ito. Hanapin ninyo ang inyong tinig. Ang tinig ng pag-ibig para sa inyong sarili. Pakinggan ninyo ito, alagaan ninyo ito, at gamitin ninyo ito, hindi lang para iligtas ang inyong sarili, kundi para maging ilaw din sa iba. Nagpalakpakan ang mga tao. Isang palakpakang hindi lang dahil sa ganda ng talumpati, kundi isang palakpakan ng pag-unawa, ng pagkakaisa, at ng pag-asa. Pagbaba ni Hillary sa entablado, sinalubong siya ng yakap ng kanyang mga anak at ni Anton. Sa gitna ng masayang pagbati, may isang pamilyar na mukha siyang natanaw malapit sa pinto. Si Leon. Mag-isa. Mas matanda tingnan, pero mas payapa. Nakita niyang nagtama ang kanilang mga mata. Tumango si Leon, isang tango ng respeto at pasasalamat bago ito tahimik na umalis. Ngumiti si Hillary. Wala nang sakit, wala nang galit, tanging kapayapaan na lamang. Habang naglalakad sila palabas ng bulwagan, hinawakan ni Anton ang kanyang kamay. Ang gabi ay malamig, pero ang pakiramdam sa kanyang puso ay mainit. Ang tinig ng pag-ibig, sa wakas, ay natagpuan na niya. At ito'y payapa, matatag, at sa wakas. Sa kanya, mula sa aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Isang karangalan ang maging bahagi ng inyong mga hapon, ng inyong mga sandali ng pagninilay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay hindi ang mga sigawan o pag-aaway, kundi ang tahimik na sandali.
ang pagtiklop ni Hillary sa mga damit ng kanyang nawalang anghel. Sa mga sandaling iyon, ramdam na ramdam ko ang bigat na kayang dalhin ng isang puso. Ang kwentong ito ay isang katang-isip, ngunit ang mga damdaming nakapaloob dito ay hango sa mga totoong pighati at pagbangon na nasasaksihan natin sa ating paligid. Ito ay isang paalala na sa loob ng bawat isa sa atin, gaano man kadilim ang gabi, ay may isang maliit na kandila ng pag-asa na naghihintay lamang na muling sindihan, na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi isang pagpapalaya sa sarili upang muling makatanim ng mga bagong pangarap. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo, kung ikaw si Hillary, sa lahat ng kanyang pinagdaanan, sa tingin mo ba, kaya mo ring magpatawad? Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pananaw ay mahalaga. At kung ang kwentong ito ay sumalamin sa inyong puso, mangyaring i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pang puso ang ating maabot. Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa ating paboritong tambayan. Ang huling pirmakwentong pagmamay-ari ng Tinig ng Pag-ibig nag-iwan ng bakas, ang inyong lingkod, Elsa.